Magandang hapon. Ang pag-aralan natin ngayon ay patungkol sa sunod na ginawa ni Jesus Christ pagkatapos niyang magpagaling doon sa isang anak ng isang lalaki. Ang unang miracle ni Jesus Christ ay kung saan ginawa niyang alak o wine, yung mga tubig doon sa isang kasal. Pangalawa naman ay itong nabanggit ko nga na anak ng isang lalaki na lumapit kay Jesus Christ na may sakit yung kanyang anak, marapit ng mamatay. Pero ang nangyari nga, pinagaling ni Jesus Christ kahit nasa malayo, ang batang ito ay gumaling. Ngayon naman, tingnan natin kung saan pumunta si Jesus Christ pagkatapos ng pangalawang miracle ni Jesus Christ. So ngayon, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 4 verses 12 to 17. Ulitin ko, Matthew 4, 12 to 17. Sige, basahin ko sa Tagalog. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan. So, hindi na siya bumalik sa Nazaret, di ba doon siya lumaki? Kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Naphtali. So, doon na siya gumawa o doon na siya pumunta sa Capernaum. Verse 14, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Verse 16, at mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Ibig sabihin, doon sa lugar na yon, natupad daw yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Ayan. Ito sa verse 14, nakasulat dyan na natupad yung sinulat ni Propeta Isaiah na kapag dumaan doon ng Panginoong Hesukristo ay meron silang makikitang liwanag or nakikita nila yung totoong liwanag ng buhay ang Panginoong Hesukristo. Verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Napansin natin, dito tayo magpo-focus sa verse 17. Ang tinuturo ni Jesus Christ dito ay hindi patungkol sa Kanya. Hindi siya nagsabi, maniwala kayo sa akin at ako ay magiging tagapagligtas ninyo. Kaya niya hindi pa yun sinasabi kasi hindi pa tapos yung kanyang kailangan gawin sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Kailangan pa niyang mamatay. So ang tinuturo niya, kagaya ng tinuturo ni Juan na nagbabautismo o si John the Baptist, na magsisi sa kasalanan at talikuran ito sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kumbaga, malapit nang dumating yung paghukom, malapit nang dumating yung pag-judge ng Panginoong Diyos. So, ang kailangan gawin ay magsisi sa kasalanan at talikuran ito. Sabi nga, ang pagsisisi, hindi yan nagsisimula nung ikaw ay umiyak. Nagsisimula yan nung ikaw ay nagbagong buhay. So, hindi lang, sorry, ganyan, iiyak ka, hindi yon. Kundi, binago mo yung buhay mo dahil ikaw ay naniniwala sa Panginoong Diyos. Ayan. So, meron tayong 3 verses na pag-aaralan patungkol sa pwedeng sinasabi ni Jesus Christ dito. O, so mga sinasabi niya patungkol sa kaligtasan. Meron 3 tao tayong titignan at dito natin papansinin kung ano yung pinakapuso ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Ang una nating tao na titignan ay walang iba kundi si Peter. Punta tayo sa 2 Peter 3:9. So, si Pedro ang nagsulat nito. At maikli lang ating pag-aaralan ngayon. So, 2 Peter 3:9, ito ay patungkol kay Pedro na nagsulat patungkol sa Panginoong Diyos. Sabi sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. So, ang Diyos daw, kapag nagpangako siya, hindi niya ito kakalimutan o hindi niya ito pababayaan, hindi kagaya ng ibang tao. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Sinasabi sa verse na ito na ang Panginoong Diyos daw ay nagbibigay ng kakayahan o pagkakataon sa lahat ng tao para hindi sila mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. So meron tayong katotohanan dito na ang isang tao o lahat ng tao binigyan ng tsansa ng Diyos na makakilala sa Kanya. At siguro nagkakaroon ng kaisipan na kapag napunta ng impyerno, pwede magsabi, Panginoong Diyos, hindi naman kayo nagpakilala sa akin. Hindi yun pwede. Kasi sabi nga sa Bible na ito, o sabi dito sa 2 Peter 3:9, o isang Bible verse mula sa sinulat ni Pedro, ay nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na may mapahamak sa impyerno.
So, kaya napunta ang isang tao sa impyerno dahil hindi siya nanampalataya sa tagapagligtas o nung time ng Old Testament doon sa darating na tagapagligtas. Ngayon naman, sa panahon natin, naglo-look back tayo, tinitignan natin patalikod o sa pagtalikod natin doon sa tinatawag na timeline. Kumbaga, binabalikan natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. So, ayan po. So, sabi dito, sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ito ang puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto niya na tayo ay magbago, gusto niya na tayo ay tumalikod sa kasalanan at gusto niya na tayo ay maging masaya doon sa kanyang kaparaanan. Sabi nga, hindi dapat inuuna ang kasiyahan sa buhay, kundi ang kabanalan. Dahil ang kabanalan, ito ang nagdadala ng tunay na kaligayahan sa buhay ng isang mananampalataya. So, kabanalan over kasiyahan. Kasi ang kasiyahan, nakapaloob yan sa kabanalan na makita natin sa Panginoong Diyos. So, sunod na karakter na tingnan natin pagkatas kay Pedro, lipat naman tayo kay Juan. So, very familiar itong text na ito, Juan 3:16 or John 3:16. Okay? Sabi dito, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito yung isa sa mga puso siguro o pinakapuso ng Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi dito, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Ganon daw kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Yung ganon na lamang kalaki, yun yung greatest love na pwedeng magawa ng kahit na sino, kundi ang Diyos lang makagawa nito. So, ang greatest lover ay ang Diyos at ang greatest recipient ay tayo, o worst recipient pa nga kung isipin kasi wala tayong ginawang tama o hindi tayo nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, sa sangkatauhan, tayong lahat yun, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus Christ, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan, nagsisimula yan dito pa lang sa lupa. Kumbaga, nakaano ka na nandun ka na sa departure area, may ticket ka na, pag namatay ka, doon ka na pupunta sa langit. So, yung buhay na walang hanggan, nandito na. Dito pa lang nagsisimula na ang puso natin ay nasa Panginoong Diyos, nasa Panginoong Hesukristo, at yung kaligayahan na binibigay sa atin ng Diyos ay nagmumula talaga sa Kanya kasi tayo ay sumusunod sa Kanya kung talagang tunay yung ating pagsamba sa Panginoong Diyos. So, sabi dito, ayaw ng Diyos na may mapunta ng impyerno. At dahil dito, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, para mabuhay para sa atin pong kasalanan. Bigyan natin ng isang ilustrasyon. Bakit sapat si Jesus Christ para tayo ay mabayaran yung kasalanan natin? So, kunyari, ako ang Diyos Ama at kayo ay mga tao. Kapag tumingin ba ako sa inyo, anong makikita? Perpekto o imperpekto? Kunyari, ako ang Diyos Ama. Pag tinignan ko kayo, ang bawat isa sa inyo dyan, lahat tayo ay imperfecto. So, paano na tayo makarating ng langit? Kailangan perfecto doon sa langit. So, ang kailangan gawin, ako bilang Diyos Ama, kunyari, ang kailangan gawin ng isang tao ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. So, ito, kunyari si Hesukristo, kapag tumingin na ako sa tao na tinakpan ni Jesus Christ, ang makikita na ay ang kabanalan ni Hesukristo. So, parang nagiging perpekto yung tao sa harap ng Diyos Ama dahil sa Panginoong Hesukristo. Parang nagiging perpekto lang. Kumbaga, ito yung term, positionally perfect. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ na pagtago natin sa Kanya, ang nakikita na ay ang kabutihan, ang katuwiran at kabanalan ni Jesus Christ. Hindi na yung kakulangan natin. Pero hindi ibig sabihin perpekto na tayo. Kundi, nagiging karapat-dapat tayo, nagiging parang karapat-dapat tayo sa langit dahil sa ginawa ni Hesukristo. Ito yung tinatanong, yung sinasagot dito sa verse ng John 3:16. Upang ang sino man at ang sino man na to, kung sino ang gusto na manampalataya, at sigurado kung gusto mo talagang sumampalataya sa Diyos, gagawa ka ng paraan para ikaw ay mapalapit sa Kanya.
Una, nagbabasa ka ng salita niya. Pangalawa, nananalangin ka. At yung panalangin mo ay merong essence na hindi lang puro hingi. Ay, pagbigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ng ganyan. Hindi. Ang prayer natin, Panginoon, sino ka? Panginoon, magpakilala ka sa akin. So, ayun yung magiging laman ng iyong panalangin. At ang panghuli nating karakter na babasahin, una si Pedro, pangalawa naman si Juan, ang sunod naman ay si Pablo. Dito tayo sa Roma 6:23. So nakita natin dun sa lugar ng Capernaum, no, yung pinaka-text natin, si Jesus Christ ay nagturo doon sa Capernaum at nakita ng mga tao doon ang kaliwanagan kay Hesukristo. So last verse natin, Romans 6:23, ang sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi dito, bawat kasalanan daw ay kailangan ng kamatayan. Pero kung isipin ilang beses ka ba namamatay o isang beses ka ba nagkakasala ilang beses ka nagkakasala sa isang araw, siguro 5 o sa mas mataas pa. So ilang beses ka dapat mamatay? Sa bawat kasalanan kamamatay ka na. So kulang na. Kasi isang kasalanan pa lang, isang kamatayan lang, mamatay tayo. So kulang. Pero ang sabi dito, ngunit, ito yung magandang salita dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ito yung maganda, may salitang ngunit. So kung may positive na unang sinabi, may negative. Pero ang unang sinabi dito, negative, so kabaliktaran, merong positive. Ngunit ang walang bayad na kaloob o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At maganda yung pagkasabi dito sa pamamagitan daw ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ibig sabihin yung tao na nagbabasa nito, Panginoon niya na si Kristo Jesus. Ibig sabihin meron na siyang relationship kay Jesus. At binibigyan ng diin ni Apostol Pablo o ni Pablo dito sa verse na ito na wala nang dapat ipangamba pa ang isang Kristiyano. So yun yung tanong sa atin. Kristiyano na ba talaga tayo? Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Paano natin ma-prove na talaga sumusunod tayo kay Kristo? Sinusunod natin yung kanyang mga utos. At paano natin malaman yung kanyang mga utos? Buksan ang Biblia, manalangin at mag-serve sa ibang tao. Sabi nga, paano mo malalaman yung mga gustong gawin ni Jesus Christ kung hindi mo na binabasa yung kanyang love letter sa atin? So, ayan, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yan, merong problema, yun yung kamatayan, yun yung kasalanan, pero meron pong magandang binigay si Jesus Christ dito, yung buhay na walang hanggan na dahil sa Kanya, meron tayong kaligtasan. So yun yung sinasabi, balikan lang natin yung text natin kanina. Mateo 4. Yung bandang dulo, Mateo 4:17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Then again, nung time na ito, si Jesus Christ hindi pa siya nagpapakilala bilang tagapagligtas kasi may kailangan pa siyang gawin. Kailangan niyang gumawa ng mabuti, kailangan niyang tuparin yung batas para sa atin. At doon sa mga binasa natin, yun yung summary ng puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayaw niyang may mapuntang impyerno. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, ayan, nagkaroon ng kaligtasan dahil sa kanyang pangalan. So sige, manalangin tayo. Nakilang Diyos, salamat po sa binigay niyo sa aming katuruan patungkol po sa mga sinabi ng Panginoong Jesus. Salamat din po sa tatlong karakter na inyong ginamit upang makapagsulat din po ng Biblia o isa sa mga ginamit niyo o tatlo sa mga ginamit niyo. Una po ay si Pedro, pangalawa ay si Juan, pangatlo ay si Pablo. Sa mga taong ito, sa mga simpleng tao na ito, ay meron kaming natutunan na katalinuhan mula sa inyo. Salamat sa paggamit nyo sa kanila at nawa kami din po ay maging kagamit-gamit sa inyong ubasan. Nawa kayo po ang magbigay ng pagpapala at kasiyahan at kagalakan sa amin na una nga po dapat ang kabanalan bago ang kasiyahan dahil nananampalataya kami at alam namin mula sa inyong salita na ang tunay na kabanalan ang magdadala ng tunay na kaligayahan. Kaya muli, sa umagang ito, sa araw na ito, nawa kayong patuloy na sumama sa amin, pag-ingat sa mga dapat naming gawin. Hingin namin ito lahat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at gabay at tulong ng banal na Espiritu. Amen. Bye-bye.